Magandang gabi po, mga kapatid. Okay. Ah, dito po ang inyong si Aling Marie. Ginabi na po kasi nagsimba po ako simbang gabi. So, medyo napasarap-sarap ng konti. So, ayan, no? Sa atin pong talakayin dito yung mga tinatawag na ayuda system, yung karaingan ng mga doktor regarding sa budget ng PhilHealth, at yung mga katarantaduhan ng mga DDS senators. Aray ko. Magandang gabi muna po sa inyo lahat. At kumusta po kayo? Ngayon lang po ulit ako nakapag-live, pero sagana naman po tayo sa vlog. At dyan na po tayo ginigera ng gusto ng mga trolls. DDS trolls. Ay, mga DDS trolls. Eto ay pinapalalangin yung mamatay na. Lumulusog. Hindi nyo ba alam? Pag ipinagdadasal nyo mamatay isang tao, lalong nahaba ang buhay. Rico. Okay, mga DDS na usbaw, manood kayo para malaman nyo ang katotohanan. Kasi kulang na kulang kayo sa kaalaman. At ayaw ko kayo patulan sa mga komento nyo dahil ang babalahura nyo talaga Puro kayo si patay, puro kayo si ganito, si ganyan, Kayo mga walang kwentang tao, kaya hindi kayo dapat patulan. Mga kapatid kong matitino na marurunong at nakakaintindi ng tama at mali, wag na kayong papatol sa mga iyan. Hayaan nyo silang magmukhang tanga. Hindi ba nyo nakita na ang isang comment nila sila rin yung nagbobulahan? May pumupuri, may mga ano sa mga DDS, may lahat Aling Mariban at lahat Aling Marie. Tawa ako ng tawa kasi nakikita ko, nakikita ko mga katangahan yung kanilang mga komento, kaya sabi ko, naku, sayang naman ang pagta-type ko dito, mapapagod lang yung mga kamay ko. Ayan gaya nito, isang troll na naman tong unang nag-comment dito. Ikaw, Jehan Angkaw, naku po, ay magpakaukaw ka na lamang. Okay, mga walang kwentang tao kasi wag niyong patulan na mga kapatid. Sige, at itong ating tatalakayin ay talagang sapul ito sa mga nakaupo sa gobyerno, Ayan, dapat dito sa animal na to, dapat dito, gaga. Ayan, okay. So, yan. Buena mano agad yung mga punyets na mga walang magawa sa buhay. Okay. Ang masasabi ko po doon sa mga taga-gobyerno, eto, maraming namigay ng pamasko. Maraming mga taga-LGUs namigay ng pamasko. May mga komento po ang mga nakatanggap ng pamasko, ito po ay hinaing o reklamo o masasabi natin na siguro nga may tama naman may nagsabi po na dinadaan lang daw sa magandang lalagyan, pero ang laman pala tila sinunod yung gusto ng taga-DTI. Para sa akin, salamat. Dahil kahit papano, meron namang natanggap, at naalala kang bigyan. Yun nga lang, talagang marami ang mapanlamang. Merong, ang dapat daw ay tigigisa lang sa isang pamilya, pero ang nangyari, may 3, may 4 na nakakuha sa isang pamilya. Kasi, mauutak. Mauutak Yung iba nakaabang na doon sa unahan para humingi ng stab. Yung pangalawang pamilya nakaabang doon sa dulo para makukuha ng stab, di ba? Hindi natin masisi ngayon yung mga taong yan. Alam nyo kung bakit, mga kapatid. Kasalanan din to ng mga taga-gobyerno. Kasi sinanay nila ang tao sa ayuda. Yan po tinatawag na ayuda system. Alam nyo po kung bakit?
gaya ng mga pagbaha, gaya ng mga pagbagyo. Sa tuwin na lang may bagyo, sa tuwin na lang may kalamidad, may baha, no? May, kumbaga, may nasunugan, no? Sinanay nila ang tao sa ayuda. Imbes na ang gawin ng taga-gobyerno, lutasin ang mga nagiging problema, gaya niyang pagbaha. Lutasin nila yan. Bakit nagbabaha? Nagkakasunog. Lutasin nila kung bakit laging may sunog. Alamin kung sinadya o hindi. Hindi yung pagkakarating na lang. Gaya ng pagputok ng bulkan. Oh, okay, tama naman na magbigay na ayuda kasi pera ng taong bayan yan. Kaya lang, sinanay ng mga taga-gobyerno ang mga Pilipino na bigyan ng ayuda para pagdating ng eleksyon, sila ay kilala. Yan ang nakapagpasama sa ating bansa. Yung suhol, yung tinatawag na, di ba, example mo isang bata. Pag yung isang batang yan ay inutusan mo na isang beses at binigyan mo ng ikinatutuwa niyang malaking halaga, hindi mo na yan mauutusan ng walang bayad. No? So, ganyan na nangyari sa ating mga Pilipino. Sinanay tayo ng taga-gobyerno na palagi na lamang may ayuda, palaging may lagay, palaging merong kabayaran, hindi nilulutas sa mga problema, kaya paulit-ulit lang. 'Di ba? Paulit-ulit. Oo, tama. Yang inaayudang yan ay galing din sa ating mga bulsa. Pero dapat ginagamit nila yan para lutasin ang mga nakakasalanta sa buhay ng mga Pilipino. At dapat ipagpatayo nila yan ng mga mapapagtrabahuan. Diba? Dapat ipagpatayo nila ng mga mapapagtrabahuan ang pera ng bayan para ang mga Pilipino ay magkaroon ng trabaho. At kung may mga problemang pagbaha, paglindol, pagputok ng bulkan o pagbagyo, dapat meron na silang mga ipinagawa na pwedeng tuluyan ng tao na nasasalanta. At gabayan sila. Kung walang masakyan pagpasok ng trabaho, dapat ipag-provide sila ng gobyerno. Hindi dapat sinasanay sa ayuda. Dahil yung ayudang yan, magiging utang na loob yan ng taong bayan sa mga nagbibigay ng ayuda. Kaya pagdating ng eleksyon, kahit magnanakaw, kahit mamamatay tao, pag nakita nilang sila ay binibigyan ng ayuda, iboboto pa rin nila. Yun po ang ibig ko sabihin. Kailangan mo rin bayaran bilang utang na loob ang mga ayudang ipinamimigay. Kaya lumalaki ang ulo ng taong bayan at hindi naman natututo na bumoto ng tamang politiko. Yan mga kapatid ang masasabi ko dyan, ano. And, yun naman pong mga doktor na humihingi ng ito po, basahin lang natin saglit, no. Sabi nga ni Dr. Liachon, naawa naman ako kay Doc, ano, sabi ni Doc dito, sandali, saan na yun? Sabi ni Dr. Liachon, kakaawa po, ano, mga doktor natin, ninakaw ang 60 billion, ipinagkait ang 147 billion para sa PhilHealth ng mahihirap, PWD at senior citizens.
Gusto pa nilang tayo ang magbayad sa kanilang mga krimen. Ito ay pandarambong, hindi pamamahala, no? They stole 60 billion. They denied, no? Ipinagkait, denied ang 60 billion, no? Ninakaw sa PhilHealth para sa mahihirap, disabled, at senior citizen. Ayan. At ang gusto pa, tayo ang magbayad sa kanilang mga krimen. So ito po ay tunay na pandarambong, mga kapatid. Ito si Recto. Matagal na tong issue kay Recto eh. Hindi pa nag-election 2022. Kaya nga ba, galit ang mga tao nun kay Vilma Santos kasi nadamay dito kay Recto. Dahil noon pa ito. So, ano po ang masasabi nyo dito mga kapatid? Ninakaw ang 60 billion, ipinagkait ang 147 billion para sa PhilHealth ng mahihirap, PWD at senior citizens. Magkomento lang po kayo ng inyong masasabi dito dahil talagang ito'y malaking nakawan. At ito nga po ay sinasamantala rin ni Bongo, no? Ni Bongo. Sinasamantala rin ito ni Bongo. At ito na nga, mga kapatid, ayan. Si Dr. Liachon po ay noon ko pa nababasa ang kanyang mga hinaing na dapat daw ay ibigay na ang budget para sa PhilHealth para hindi na nahihirapan ang ating mga mamamayan, no? Na walang pampagamot, no? Ayan. So talagang grabe ang nangyayaring ito, no? Sa ating gobyerno. Mr. President Bongbong Marcos, ano bang magagawa mo dito kay Recto? Damay ka dito. Madadamay ka talaga dito. Kasi ito ay usaping pang PWD, pang senior citizen at pang mahihirap. Napaka-importante nito para to sa mahihirap. Pwede po ba na ang mga doktor ay inyong pakinggan? Pwede po ba na ang ating PhilHealth ay ayusin ninyo? Dahil buhay ang nakataya dito. Buhay at kalusugan ng mamamayang Pilipino ang nakataya dito. Pera yan ng bayan. Pera yan ng taong bayan na dapat nakikinabang. Nasaan ang pondo ng PhilHealth? Bakit nyo ipinagkait ang 60 billion at ang 147 billion para sa PhilHealth ng mahihirap, WPD at senior citizen? Nasaan yan? Bakit kailangang bakit nasabi ni Doc dito na gusto pa nilang tayong magbayad sa kanilang mga krimen? Ito ay pandarambong, hindi pamamahala. Tama! Malapit na sa katotohanan eh. Kaya talagang, alam nyo mga kapatid, ayoko mag-init eh. Ayokong banatan yung mga hindi ko pa nababanatan eh. Pero malapit na tayo sa katotohanan, ano? Hindi tayo bulag, hindi tayo bingi, at hindi tikom ang ating dila. Kailangan nating isigaw ang lahat ng katarantaduhang nangyayari. Mapasino man niyang nasa gobyernong yan, kahit sino pa yan, kahit pinakamataas na leader pa yan, kung mapatunayan na may pagkakamali, may pagkakasala, at merong mga pondong nawawala, dapat yan asikasuhin nila. Patunayan nila hindi sila sangkot sa mga nakawang yan. Kaya, alam nyo, hindi tayo konsentidor eh. Hindi rin ako pumapanig sa isa lang eh. Hindi rin naman ako kumakalaban basta eh. Basta, meron na akong nakikita at malinaw na hindi maaaring hindi ko isisigaw, mga kapatid. Hindi tayo konsentidor sa mali, no? Inuuna lang natin si Sara Duterte. Dahil si Sara Duterte ang pinakademonyita, no? Pinakademonyitang umupo sa ating gobyerno. Sumunod, yes sila Bongo, no? Yes sila Escudero. Yes sila Villanueva. Yung mga hudas na yan ang gusto nating makita na maparusahan na. Ngayon,
Nasaan na po yung sinasabi niyong December 15, meron ng makukulong, magpapasko sa loob ng kulungan. Hindi kami kontento na ang mga nakakulong ay yung maliliit na mga pinagdadampot nyo lang. Ang gusto naming makita, yung mga hinayupak na mga senador. Bakit nakafocus lahat kay Revilla? Samantalang hindi na nakaupo si Revilla. Tama, may kasalanan din si Revilla, pero bakit si Revilla lang? Dahil ba hindi siya nakaupo? Hindi nakaupo si Bong Revilla, kaya ipakukulong nyo na? Paano naman yung mga putang inang nakakulong na yan? Paano yung sila Escudero na yan? Nananahimik ang mga putang inang yan? Bakit niluluto na ba kayo dyan? Huwag nyo kaming lokohin. Hindi matatapos ang galit ng bayan hanggat hindi nakikitang nakakulong ang mga hudas na yan. Yang mga senador, yung mga DDS senador na yan, yung mga pumigil sa impeachment ni Sara Duterte, dapat yan, maipakulong nyo na. Yan ang iniintay ng taong bayan. Sangkot na sa nakawan, nagdemonyo pa sa impeachment ng isang baliw na si Sara. O ano mga DDS? Tanginan nyo. Ano? Katotohanan ang sinasabi ko. Kami huwag niyong papangakuan. Dahil iba kami pangakuan. Kami na nakikipaglaban na hindi binabayaran. Wala kaming probitsyo sa aming pakikipaglaban. Pag kami ang niloko nyo, magwawala talaga kami kahit sa kalsada. No? Ang pinaka-probitsyo namin dito, ipakita nyo na totoo ang mga sinasabi ninyo. Ipakita nyo na tutuparin nyo ang mga pinangako nyo. Hindi po pwede na lagi na lang kaming pangangakuan. Pagkatapos, makikita namin na mamayagpag. No? Yan si Bongo. No? Yang gagong si Bongo. Ginagamit pa ang sariling katawan para lang mag-inarte. Dahil nalalapit na ang pag-iimbestiga sa kanya. Ay dapat yan imbestigahan na talaga. No? Yan po mga kapatid, ang masasabi natin dito sa PhilHealth. At yan nga po, yung mga ayuda system nila. Yan, sinanay nila ang taong bayan. Pagkatapos pagdating na eleksyon, sisingilin nila yan. No? Kahit sarili na nilang pera yung pinang-aayuda sa kanila, tatanawin pa rin nilang utang na loob yan. Iuupo na naman nila yung mga hudas na yan. Mga kapatid. Ako'y nanggigigil talaga. Eto nga, sabi nga ni, eto, sabi nila ni Mercado. Sabi nila ni Mercado, dapat si Marcos Jr. makulong, hindi si Bong Revilla. Biktima lang siya. Ayan, no? Dapat si Marcos Jr. makulong, hindi yung asawa ko, si Bong Revilla. Biktima lang siya. Ayan. Lahat sila nagtuturoan na, eto sila ni Mercado. Ano ba to? Diba? Politiko rin to. Ayan. No? Eto naman, si Professor Cielo Magno, no, sabi niya, kasi binabanatan siya ni ni Guanzon at saka ni Bondok mga DDS, sabi niya, eto teka sandali, eto ang sabi pa ni Prof. Cielo, dapat binibigay na sa PhilHealth yung mga nararapat na pondo para yung mga kababayan natin hindi na kailangan pang mamalimos sa mga politiko para manghingi ng tulong. O tama, 'di ba? Tama ang sinabi ni Prof. Cielo. Bakit nga ba binibitin-bitin nila yang sa PhilHealth? Mr. President, nasaan ang pondo ng PhilHealth? Oy, Recto, nasaan ang pondo ng PhilHealth? Bakit hindi nyo ibinibigay yan? Anong ibig nyo sabihin? Pera ng tao yan! Ibigay nyo yan! Wala kayong karapatang ipitin yan! Wow! Wala na kayong ginawa kundi magpayaman sa pera ng bayan! Mga animal kayo! No? Ikaw, Recton, tagal na! Ang tagal-tagal ng issue yan sa'yo! Matagal na! Matagal ka na sinasabihan ng mga mamamayan na ikaw ay magnanakaw! Ano? Nasaan ang pondo? Isa pa kayo, mga rin kayo, mga dinastiya rin kayo, mga trapo din kayo. Ayaw na ayaw nyo rin mawawala sa
politika. No? Yan. Ang gagaling nyo, no? Buisit na mga to. Walang gawang magaling. Eto, no? Sabi nga ni Prof. Shelo, ang dami-daming magagaling na abogado ang mga DDS, diehard Duterte supporters. Bakit hindi sila mag-file? O, ayan. Ayan, ang sabi nung nag-post, tama si Shelo Magno, total may Rowena Guanzon at may Jimmy Bondok na DDS lawyers. Bakit di kayo mag-file ng kaso kay BBM? Ayan. You can file against Vice President Sara Duterte. Filean nyo din si BBM, President Bongbong Marcos, sabi ni Guanzon. Ang sabi naman ni ni Prof. Shelo, ang dami-daming magagaling na abogado ang mga DDS diehard Duterte supporters. Bakit hindi sila mag-file? Ayan. Ayan, no? Okay. Kakatuwa kayo, no? Labanan na. Ito, ang warrant of arrest ni Bato na officially received na ng DOJ at DILG. O ano? Mga DDS. O, ito, si Bato de la Rosa. Takot na takot na. Kasi yung warrant niya, officially received na ng DOJ at DILG. O ano? Okay. Ayan. So, ito naman si Secretary Vince Dizon. Ayan. Pinapahiya sa publiko. Laban lang, ang sabi nung iba. Sabi niya, ginigipit ako ng mga politiko ngayon dahil wala na silang mapapala sa DPWH. Hindi ako papayag na mapupunta lang sa mga linta ang pera ng taong bayan. Ito ang mahigpit na utos ng Pangulo. Ayan, okay. Siguraduhin lang na talagang yung perang yan ay mapupunta sa mga karapat-dapat na mapapakinabangan ng mga naghihirap ng taong bayan. No? At baka mamaya saka mamalasakit nyo sa perang yan sa inyo rin palang bulsa mapupunta ba? Tigil-tigilan nyo at magwawala ang mga tao. Yan po masasabi natin dyan, no? Mga kapatid. Isa ka pa, gago ka, eto ka. Sige. Ayan mga kapatid, wag na kayong isa pa to, mga gago, lusob kayo, sige, kala nyo atrasan ko kayo, okay, lumulusob ang mga trolls, ano, lusob mga trolls, hindi ko kayo atrasan, ayan, okay, sige, okay, ang daming trolls, ano? Lumulusob sa akin. Ayan. Ayan, ano? Yan. So, wait lang mga kapatid, At binibigyan ko ng leksyon tong mga putang inang to. Mga walang kwenta to, Ayan, no? Ang bababoy, no? Wait lang. Ayaw ko patulan to, kaya baka maano ko pa baka mabasa ko pa Ayan, wait lang mga kapatid, marami pa tayong babasahin na balita. Okay, ayan sige. Thank you Mr. Alberto Realista, salamat po. Ayan, si Johnny Balading, thank you. Ito. Gago. Mga gago yan. Ayan. Si Angelo. Thank you. At ito. Okay. Ayan. Wala na po. Wala na yung mga usbaw. Yung mga gago. Pinagbablock ko na. No? Hindi dapat yan makapamayagpag. December 15 na wala naman nakukulong. Tama kapatid. Totoo yan. Wala nga. Kaya walang ganang no? Ayan, sabi ni Joel, Diyos ko, bobo, pag nag-file,
pag mag-file sila, sure bull sa Inidoro, punta kasi si BBM Pangulo. Sa Inidoro daw ang punta, sabi ni Joel Saludaga Pautan. Ayan, may tagapagtanggol naman si Presidente Marcos dito. So, eto po, basahin natin itong balita, mga kapatid. At bigyan rin natin to ng opinyon. Kasi, maraming balita ngayon Ang dami-daming balita, sa totoo lang. Hindi ko na isi-share at gawa ng ako po ay busy. Ang dami ko po, ayan. Ayan, Pilipinas ang napasaklolo sa United Nations versus Saldico. Ayan, no? Wala naman daw planong kumandidato si Dizon sa 2028. Ito si Recto, walang criminal liability sa lipat pondo ng... basahin nga natin to. Recto, walang criminal liability sa lipat pondo ng PhilHealth. SC Justices. Wow, ha? Wait. Basahin natin. Ito ang likod. December 16, 2025. Ito. Manila, Philippines, walang criminal liability sa Executive Secretary Recto sa paglilipat ng pondo ng PhilHealth, Philippine Health Insurance Corporation, sa National Treasury, kaya't masasayang lamang ang pagod ng ilang grupo na planong magsampa ng kaso ayon sa ilang eksperto. Sinabi ni Supreme Court spokesperson Camille Ting, kahit pa idineklarang unconstitutional ang Korte Suprema, dineklarang unconstitutional ang Korte Suprema ang probisyon ng 2024 General Appropriation Act o GAA at memo ng Department of Finance, memorandum hinggil sa cash sweep ng sobrang pondo ng mga government-owned or controlled corporation. Walang criminal liability na maaaring ikabit kay Recto na siyang Finance Secretary nang ipatupad ang naturang probisyon dahil ginawa niya ito in good faith. Talaga ba? Sinunod lamang anya ni Recto ang atas ng probisyon at DOF Circular 003-2024 sa paglilipat ng 60 billion pondo ng PhilHealth sa National Treasury noong 2024. To hold Secretary Recto liable in any way whatsoever is like punishing him for simply doing his job if he did not comply with the valid dictates of special provision. Then he may possibly become culpable of violating the law, which would have made his situation even worse, ayon kay Associate Justice Raul Villanueva. Nako, given the foregoing, no liability for technical malversation may attach official carried out the statutory command in good faith, pursuant law then presumed valid and without any intention to divert funds contrary to legislative will. The constitutional infirmity of special provision number 1 renders the provision void, but it does not render criminal those who were duty-bound to follow it. Pahayag naman ni Associate Justice Ricardo Rosario, a public officer shall not be civilly liable for acts done in the performance of his or her official duties unless there is a clear showing of bad faith, malice, or gross negligence. Sabi naman ni Associate Justice Samuel Gerland, sinabi ni Nooy Solicitor General Menardo Guevara na sa paglilipat ng sobrang pondo ng 2024, na iwasan ng pambansang pamahalaan ang bagong pangutang na sana'y magpapataas sa public debt stock ng bansa ng 60 billion. Gayon din ang tinatayang 3.8 billion interest kada taon, batay sa average interest rate ng 6.3 noong panahong yun. Sinabi ni Nooy Solicitor General Menardo Guevara na sa paglilipat ng sobrang pondo noong 2024 na iwasan ng pambansang pamahalaan. Okay. So yun, wala naman daw pong
criminal liability si Recto. Pero bakit ang mga doktor ay humihingi ng budget pero dininay, no? Dininay. Anong ibig sabihin? Ipaliwanag na lang ninyo ito ng maayos. Recto and President Bongbong Marcos, pakipaliwanag sa taong bayan ng mga nangyayari dyan sa PhilHealth. Kasi po, iba't iba ang balita, iba't iba ang pananaw, iba't iba ang opinyon, ano? Matagal na kasing issue itong PhilHealth na ito. Kaya po, nananawagan kami kay President Bongbong Marcos at pati na kay Recto, Ralph Recto, Secretary, Executive Secretary Ralph Recto, ano? Na ipaliwanag nyo po ng malinaw na malinaw sa taong bayan kung maaari tagalugin ninyo ang paglilinaw para maunawaan. Kayo namang mga taga-media, Tagalog naman tayo. Pilipino tayo. Huwag nyo na lang Englishin. Maiintindihan namin. Paano yung mga nakikinig na hindi ganong makaintindi na English? Alam nyo naman Tagalog tayo. Lahat kayo dyan sa gobyerno, gamitin nyo ang sariling wika. Hindi yung pa-English kayo na English, hindi naiintindihan ng tao. Diyan na nga naluloko yung mga tao Ini-English nyo na ini-English. Tuloy, ayan, para kayo yung Amerikano na nag-I love you sa isang mangmang. Ang sinagot ng mangmang mas kaputa-putahan ka. O ano, di ba? Payag ba kayong ganon? Hindi naman tayo foreign country. Hindi naman tayo sa ibang bansa, foreign country tayo. Foreigner tayo. Pero yung sa sarili nating bansa, nasa lokal tayo, gamitin natin ang sariling lingwahe para maintindihan ng mga tao. Kaya, mga kapatid, dapat talaga tinatagalog ito ng mga nasa ahensya, no? Para maunawaan, lalo na yung mga DDS, mga tanga yan, hindi nakakaintindi, no? Marami sa mga matitino nakakaintindi na English. Paano yung mga DDS na mga tanga? Hindi nila maintindihan yan. No? Yan, no? Kaya, kung pwede lang, tagalugin po ninyo. At nang kayo naman maunawaan ng tao. No? Kahit sino, kahit kayo mga nakapag-aral, naturingan kayo mga abogado, mga engineer, mga doktor, mga kung ano-ano, tagalugin nyo yung sinasabi nyo. Kasi ang daming tanga at bobo na DDS, hindi makakaintindi. No? Ayan, Kaya po, eto, no? Tang ina kayo. Eto, isa ka pa. Mga buwisit na to, inutusan to para suburin ako. Ayan. Ayan, from Davao City daw. Si Helen J. Lawian. Hello, Helen. Magandang gabi. Merry Christmas sa inyo. Ayan. Ayan, no? Magandang gabi sa inyo dyan sa Davao. No? Ayan, ang ating mga kapatid sa Davao. Sana masaya ang Pasko nyo dyan, Okay, salamat sa inyong panonood at sana masarap ang inyong ulam. Ayan, ano? So, yan po. Dun sa ating mga taga-media, nananawagan tayo. Please lang. Kayo naman ipilim-pili ang ibinabalita. So, pwede ba tagalugin nyo? Kasi ang mga tao, sa totoo lang, kahit yung mga nasa ibang bansa, sila ay mga English speaking na, pero nagre-request pa rin sila na tagalugin daw ang mga usapan. Noon pa yan. May mga request na talaga, pakisabi sa kanila, tagalugin nila. Yan. So, tagalugin nyo, no? Kahit na nakakaintindi tayo na English, tagalugin nyo. Kasi, hindi lahat ng Pilipino, sanay sa pag-i-English. Yan ang masasabi ko dyan na mga kapatid. So, eto pa po ang balita, no? Ang mga DDS lalo na, walang naintindihan niya mga yan. Ayan. Bakit ba ito Ayan, ito si handa daw sumaklolo na.
Pilipinas, handang pasaklolo sa United Nations versus Saldico. Ayan, talagang dinidesidido na nila si Saldico na mahuli. Bukas ang gobyerno ng Pilipinas sa makipag-ugnayan sa United Nations Convention Against Corruption upang UNCAC upang tumulong sa pagganap at pag-aresto sa dating Ako Bicol Party List Representative Saldico ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro. Si Ko ay naharap sa mga kasong malversation at graft dahil sa umunay mga anomalya sa flood control project. Nabasa nyo ba yung sasakyang mamahalin ni Saldico? Kung sino ang sino ba yon? Yung may-ari ng sports car, kay ano pala yun? Doon sa Matanda. Ayan. Naunang inilutang ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson ang makipag-ugnayan ng bansa sa UNCAC. Kinumpirma ni Castro na nakausap na niya ang Department of Foreign Affairs, Department of Justice, DOJ, DFA, Department of Interior and Local Government, DILG. Sinabi ni Castro na batay sa pahayag na DFA Secretary Maria Teresa Lazaro, maaring hingin ang tulong ng UNCAC dahil merong international. Nasaan na yun? Na ang bansa ay obligado. Sinabi ni Castro na batay sa pahayag ng DFA Secretary Maria Teresa Lazaro, maaring hingin ang tulong ng UNCAC dahil merong international cooperation mechanism, subalit nakadepende pa rin ito sa kooperasyon ng mga bansa. Sinabi pa ni Castro na mga bansa ay obligado na magbigay ng posibleng mutual legal assistance sa isa't isa kung naangkop at alinsunod sa batas domestiko. Gayunpaman, dapat munang tipunin ang Presidential UNCAC Inter-Agency Committee kasama ang ES bilang pinuno habang pinapatupad at sinusubaybayan nito ang UNCAC, dagdag ni Castro. Sinabi pa ni Castro na sa panig ng Department of Justice wala pang aktibong koordinasyon sa UN hinggil sa bagay na ito habang sa DILG na ipadala na ito sa Commission for Transnational Crimes. Ayan. So, si Saldico ay maaari na siguro itong damputin anytime. Kaya mga DDS, paano ba yan? Ang inyong ipinagmamalaking si Saldico, pagtutulungan ng hanapin at damputin, no? Ayan, okay, ha? So, wait lang po, tatanggalin ko lang sa pagkaka-charge ito at ang aking cellphone ay yan, okay. Talaga naman, ay, sis Mariosep. Wait lang po. Ayan. So, yan, no? So, yan po, no, si Saldico ay pagtutulungan na pong hanapin ng samahan ng mga tagahanap ng mga kriminal sa iba't ibang bansa. So, eto. Okay. Sari-sari, Ayan, ang sabi nila, December 15 na, wala pa rin nakukulong sa ipinangako ni Ombudsman. Ano na kaya ang susunod na sasabihin ni Ombudsman Remulla? Ayan, no? Oo nga naman, Ombudsman Boying, nasaan na po? Ito po si Aling Marie, ang inyong kababayan ay naghahanap din po ng kasagutan sa mga tanong ng taong bayan na kung nasaan na daw po ang mga maipakukulong ninyo ng mga DDS senator na magnanakaw. Inyo na pong pakitaan sila ng sapol. Unahin nyo kaya po si Sara Duterte. Unahin nyo na po si Sara Duterte. Wala namang punlusot na si Sara Duterte. Dahil ang kaso niya ang kaso niya, mandarambong. Yun po, kailangan po may maipakita na kayo at tsak na magwawala na naman ang mga tao sa lansangan. Diyos ko po, ayan, nakakasawa na rin po naman talaga ang
Magintay, umasa, at makipaglaban. Alam niyo po, sabi ko nga sa Panginoon kanina, pagsimba ko Diyos ko, lutasin niyo na po problema ng aming bansa. Yan lang po tangi kong kahilingan dahil, alam niyo po, Ama, kaya lang naman ako maingay ay dahil nga po napakaraming problema ng bansa namin napakaraming magnanakaw, sinungaling, mga bastos, mga walang hiya. Nakikita nyo naman po kako iyan, sabi ko sa Panginoon, ano? Kaya kahilingan ko, malutas na ang problema ng bayan para naman stop na tayo sa kasisigaw. Wala naman. Sa totoo lang, mga kapatid, hindi naman tayo dito nagkakamal ng salapi sa ating pagsigaw at pakikipaglaban. Ang hangad natin dito, mabigyan ng katarungan ang ating bansa, no? Kasi talagang nakakapagod na po, mga kapatid. Pero, nai-enjoy naman ako sa pakikipaglaban dahil, syempre, kung hindi tayo lalaban, sino ang lalaban para sa ating kapakanan? Ha? Sino? Kung hindi tayo, syempre kasama ko kayo kasi, syempre, nandiyan kayo, lagi rin kayo nakabantay sa ating laban. Andyan kayo na sinasabi nyo rin yung mga saloobin nyo. Kaya dapat lang talaga, no? Ayan. Ayan. Ano to? Australian shutters, nasira ang ulo sa Davao. Anong ginawa ng mga DDS Muslim Australians? Ha? Anong ginawa ng mga DDS sa Muslim Australians? Naku po naman. Grabe. Si Senator Trillanes pala ay may ibang impormasyon tungkol kay Madriaga, no? At Sara Duterte. Pakinggan nga natin ito. Pakinggan nga na. Kinakaharap ni Vice President Sara Duterte, makakasama natin live via Zoom si dating Senador Antonio Sani Trillanes. Galing po ito sa Prime Media. Senator Trillanes, welcome po sa Arangkada Balita. Sir, medyo nakapit po PRTV Prime Media po ito. Yeah. Okay. Yes, opo. Yes, Senator. Senator Una, magandang hapon nga po. Welcome sa Arangkada Balita. Senator Una, alam ko minsan may mga sarili kayong sources, pero ano po anong info na nag-gather nyo tungkol muna dito kay Ramil Madria? Sandali po. Sandali. Madriaga. Bukod sa mga nalaman na natin sa telebisyon. Sa kasalukuyan po ay nagkakandak po kami ng pagsisiyasat doon po sa mga salaysay niya. Binavalidate natin yung mga pwedeng mabalidate kasi kailangan dahan-dahan ang approach natin dito dahil mabibigat yung kanyang mga aligasyon. At but we cannot just brush it off, no? While sabi nga natin, a dime a dozen yung mga ganyang yung mga lumalabas na scammer, kaya kailangan natin siguraduhin na itong kay Mr. Madriaga totoo bago natin talagang ilabas ng tuluyan. So yung pong mga aligasyon po niya ay sa inyong pagkakaalam ay bago? Or meron naman po bang basehan? Ito ay consistent naman dun sa pagkakilala natin dun sa Duterte family na sila ay involved sa iba't ibang mga illegal na operasyon, kasama na yung illegal drugs, kasama na yung mga pogo at iba pa. At lahat ng uri ng korupsyon, ito ay ginawa nila nung nasa Davao pa lang sila dahil sila yung hari at reyna doon kaya hindi sila nasisilip. Yung mga kumukontra sa kanila, yung ilang media na nag-expose sa kanila early on, pinagpapatay, ano? Yan, sa June Pala, at meron si isang certain Soto, ang apelido. So, tinumba. Kaya, ito, nasanay sila sa ganyan. Tama. Ito ngayon, tinitignan din natin kung yung mga claims niya hindi lang yung, yung claims per se, kung hindi, siya ba ay nasa posisyon
na pwede niyang maggawa yung mga kiniklaim niyang ginawa niya. Yun. Gaano ba siya ka-close talaga? Kumbaga nasa Kay, inner circle ba talaga siya para malaman niya yung ganito, yung mga details na masyadong detalyado talaga na mga ano. Yes. Pero yun nga po, Senator Trillanes, marami pa rin yung nagsasabi nga dahil yung timing nito, di ba, may nagsampa ng plunder case, biglang lumutang ito si Madriaga. Marami ang medyo may agam-agam with regard sa kanya. Kumbaga sabi, teka, wag muna natin akapin ng gusto etong si Madriaga. Pag-aralan natin na muna itong taong to at posible na baka daw pakawala ito para magulo Yes. yung investigation. Kayo ho ba, nababasa nyo na posibleng mangyari nga ito? O, ganun nga yung sinasabi ng mga tao. Si Madriaga Lalo ay mga DDS. nilapit na rin sa amin mga a few months back. Okay. Kaso talagang napakaraming mga issues noon na tinututukan natin. Kaya hindi na isang tabi po natin yan. Pero ilang investigador na rin po ang napapunta ko to vet. No? Kasi ano yan may facing yan. Hindi pwedeng kung anong unang bungad, yun na. Kailangan makita natin, mapiga talaga natin. Maraming ways to vet until finally ma-satisfy tayo. So, ito, ako nga, sa tingin ko, nahuli na ito. Supposed to be nung kasagsagan ng Quadcom, doon ito lumabas. Kaso, mukhang hindi pa siya nag-give up dun sa samahan nila ni Sara Duterte. Hindi pa siya nagagalit nung panahon na yon. Kaya siguro binagbibigyan pa niya ng pagkakataon na matulungan siya. Kaso mabuti tayo sa punto ngayon. Ayun na nga, sa mga hindi po nakakaalam, refresh nga po kami, ano ba ang dahilan bakit siya biglang bumaliktad? Dahil considering based on the pictures and sa claims niya, na parang close na close po sila ni VP Sara. Ang basis lang naman po natin ngayon, yung official na pahayag ng kanyang abogado na ang nagkaso kasi sa kanya ng kidnapping ay si Harry Roque. At bunga ito nung mga pag-aagawan nila ng lupain sa Bataan. Yan. So mukhang Yun. part siya ng sindikato nung una. Kaso dahil conflict of interest, ito, biglang kinasuhan siya ni Harry Roque na naipakulong siya. Kaya iyan ngayon ang estado. Siguro, nung mga nakaraang buwan ay sumusubok siya matulungan siya ni Sara Duterte, pero yun na nga, mukhang nainip na siya at walang nangyayari sa kanyang kaso. Kaya ganito ang ginawa niya. Wala. And sabi raw po ni VP Sara ay fishing expedition lang daw ang inihaing reklamong ito. Ano po ang reaksyon niyo dito, Senator? Napakalabnaw naman ng response niya kasi alam nyo, kaya gano'n na lang dahil hindi talaga nila masasagot ito. Itong basis ng plunder case na i-final ng mga civil society leaders at church leaders ay bunga nung investigasyon dun sa confidential funds. Ito nasaksihan ng mga kababayan natin kung paano winaldas yung 125 million pesos in 11 days, kung paano ang gastos nila ng 250,000 pesos per day sa warehouse, sa safe house na ginagamit daw nila. Tapos dyan na yung mga paggastos ng 600 plus million na confidential funds ng DepEd, nung Secretary of Education pa si Sara, na ang ginagamit yung mga fictitious names like yung Mary Grace Beatos at iba pa. So lahat ng dokumentong nakalap doon sa hearing sa House ay yun ang ginamit na ebidensya doon sa i-final. Kaya mabigat ito. At hindi lang yan. Alam mo problema ni Sara dito, hindi lang siya yung nakasuhan. 15 sila. Kaya yun nga yung mga nakasama sa kaso Puro ay DDS. mag-isip-isip na. Kasi unang-una, hindi naman sila yung nakinabag dyan sa pera na yan. Maaari silang maging testigo laban kay Sara. And Yan! isa po ba kayo sa mga Yun ang the best! Isa ba kayo sa nagsampa ng plunder complaint laban kay VP Sara or may plano po ba kayong magsampa din ng sarili niyo po?
Hindi po tayo kasama dun sa mga 15. nag-file, pero na pag-alaman lang natin yung background nung ipa-file nila. At may tinitignan pa tayong mga iba pang mga posibleng graft cases na pwedeng i-file kay Sara Duterte na ilan dito ay naging basihan nung kanyang impeachment complaint. Remember, kaya hindi ito final kaagad sa ombudsman dahil nung panahon na yon, ang ombudsman ay kakampi nila Sara Duterte. Yan. Ito lang naman ang gusto ko lang masabi sa mga kababayan natin, hindi po ito mga iniimbento. Bawal po yan. Pagka nag-imbento ka ng mga ganyang mga aligasyon, pwede kang makasuhan. No? At kaya sana yung mga kababayan nating kumakapit pa rin sa paniniwala na maayos na public servants itong mga Duterte, sana imulat nyo yung mga mata ninyo. Maliwanag na daming tanga talaga. Wali itong mga Duterte. At ito na nga, may bago pang aligasyon, yung kila Madriaga. Okay. So, dun sa plunder case laban kay VP Sara, sa tingin niyo po ba hanggang saan makakarating itong kaso na to? At sa tingin niyo po ba ay, it will be faster rather than mas matagal katulad ng mga nangyari ng mga nakaraang, sa mga nakaraang na bigyan ng plunder case like si former President Estrada na 6 years itinagal ang kanyang plunder case tapos na pardon din siya. Palagay natin since mas maliwanag yung kaso dito, yung ebidensya, ito ay direct. Ngayon ang pinakang komplikasyon nito ay baka hahadlang yung mga abogado niya at sasabihin na hindi pwedeng kasuhan ang isang vice president. So pwede nilang i-invoke yan. Ngayon pwedeng i-test yan ni Ombudsman Remulla kung isasampa niya sa Sandigan Bayan. Pero remember, hindi lang siya nga mag-isa dito. Merong kasama sila, 15 sila lahat. So ibig sabihin, kung kanya man ay hanggang investigasyon lang pero hindi ipa-file hanggang siya ay vice president, pero yung sa mga kasamahan niya ay pwede nang isampa, pwede nang gumulong. At iisa lang naman yung ebidensyang gagamitin nila. So, yun ang magiging komplikasyon nito. At I am sure, nanginginig na yung mga kasabwat niya, yung 14 yung kasama sa kaso. At may pagkakataon silang gumawa ng tama, mag-state treat na sila. Yari na! And Senator, paano ba kung sakali, di ba kasi halos Yari si Sara dito. month na lang, pwede na ulit magsampa. Kasi alam ko first week ng February ay pwede na maglalapse na yung 1-year ban ng pagsampa ng impeachment complaint laban kay VP Sara. Pero pwede ho ba yun na ongoing may trial siya sa ombudsman, then meron din siyang impeachment trial? Pwede po, kasi hindi yan double jeopardy dahil itong nasa Impeachable ombudsman siya. ay criminal case, criminal investigation. Yung impeachment naman ay technically parang administrative yan, tatanggalin yung titulo ng pagka-vice president. Yes. Kaya pwedeng magsabay yan. In fact, mas maganda yan dahil mas maraming makakalap na ebidensya habang nag-iimbestiga Ang yung dami. ombudsman. Ayun. At sa issue naman po ng world tour, quote-unquote, ni Congressman Pulong Duterte, naniniwala po ba kayo na pupuntahan niya ang lahat ng bansang iyon, 17 countries? Hindi po tayo naniniwala na pupuntahan niya lahat yon. Estilo lang nila yan para hindi siya matiktikan doon Style. sa mga bansa na Correct. talagang pupuntahan niya. Oh. Ang maximum siguro na pupuntahan niya dyan, mga 2-3. Ililigaw niya lang. So yung iba, panding lang na lang yan para hindi nga matiktikan kung saan Yes. talaga siya nalalagay. Ayan o, Pero Hong Kong, mabilis naman China, natin yung Malaysia, flight South record. Korea, Japan, Vietnam, Germany, Netherlands, France, Belgium, Italy, Singapore. Hindi naman daw first time po ito, Senator Trillanes, na ginawa ni Congressman Pulong Duterte na last March ba of this year? Oo. Ay Specific ganun din. countries na yun. The same countries ang kanyang mga pinuntahan. At pinuntahan ba lahat? Hindi ako sure kung pinuntahan niya lahat. Pero may iba rin naman na nagsasabi na mga analyst, yung katulad ng isa nating nakausap dito na baka ay kinukort daw niya yung ating mga OFW
sa iba't ibang bansa. Kumbaga, early Nililigawan. campaign. Stronghold nila kasi. Oo. Hindi po ganun. Una-una, itong si Pulong Duterte ay napakagaspang niyan. Baka kung humarap sa mga OFWs yan, mabawasan pa sila ng suporta. At base sa mga insiders natin, hindi yan umiikot sa OFWs. Mayabang Napakatamad yan. Kaya dire-diretso yan kung saan yan magbabakasyon or kung may transaksyon man siyang gagawin. Kaya I do not believe na pupuntahan niya yung 17 countries na yan. Mga panlinlang lang po yan. Liligaw niya lang, ililigaw. Si VP Sara, parang may Tatakas nilaunch yan. pa na signature campaign sa Dahig para yata bilang support kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ano po ang nababasa dito? Actually, may nagsabi na nga na kapwa supporter niya na DDS na sinabi, kaya parang scam na yan yung signature campaign kasi wala namang mangyayari dyan sa signature campaign na yan. Kayo ho ba, nabasa niyo ho yun? Yung sinasabing signature campaign? Lahat ng gimmick gagawin nila. At kasi alam nila na natuldukan na yung jurisdiction issue. Natuldukan na yon, wala na silang habol doon. Yung interim release issue, natuldukan na rin yon. Ngayon, itong fitness to undergo trial, kahit na ano maging desisyon dyan, hindi pa rin papalayain si Duterte. Tama. Kaya itong mga ginagawang mga gimmick nila, Sara, ay pinipigana lang nila yung yung sympathy ng taong bayan, yung mga suporta nila. Mga DDS. Para na magamit nila sa Kawawang mga DDS naman. Na layo itong mga magkakapatid na to para ay mapakinabangan nga nila sa politika. Yun. Pagkakulong ng tatay nila. Opo. Balikan ko lang yung 17 countries. Kung sa tingin niyo po ay 3 lang, 2 o 3 out of 17 yung talagang pupuntahan niya, ano-ano po yung mga bansa dito? I would think baka ang isa doon yung Dahig talaga dahil Oo, bisitahin Netherlands. yung tatay niya. Ano pa po yung ibang mga bansa na sa tingin niyo talagang pupuntahan niya out of the 17 countries? Singapore. Hindi na po muna natin sasabihin until we get the proper confirmation. Pero may kutob na kami dun sa Germany, ando nanay niya. ibang bansa na pupuntahan nila. Of course, nandiyan na nga yung Dahig, if at all, kasi parang obligasyon. Netherlands, naman sa kanya. Germany. Hindi Yan. naman dahil gusto niya. Singapore. Kundi Maaaring kailangan yun. Yung nilang, tatlong yun, puntahan niya. Pumicture doon sa para kunyari, meron silang malasakit pa rin sa tatay niya. But other than that, ay meron France, silang, Belgium, hindi yan. Hindi mga, yan pupunta. kumbaga, pinupuntahan for some transactions. Bakit kunyari, may something ba sila ng kanyang tatay? Apart from, hindi siya yung, parang hindi siya yung paborito ba? Dahil nga, sabi nyo nga, may mga perception na tamad nga raw po siya, sabi na mismo ng kanyang tatay. Ito naman po sa mga nakakakilala sa Duterte family, alam naman yan, practically estranged yan sila eh. Kaso tuwing mga eleksyon, kailangan nilang gamitin ng isa't isa. Hindi nila, kumbaga, matanggal yon kasi ina-expect yon nung mga supporters nila. Ganun lang po, no? Kasi yung mga, siyempre, yung mga blind supporters nila, talagang they are looking at them as the ideal Filipino family. But alam niyo, kung mumulat lang nila yung mata nila, talagang makikita nilang there is something wrong dito sa mga anak ni Duterte at kay Duterte. Makita mong dysfunctional family sila at talagang hindi sila napalaki na maayos. Ganun lang po yan. And Senator, pahabol na tanong Totoo lang, yun. bago namin kayo pakawalan. Gago May kasi panahon tatay ba kayo nila, wala kaya na- nagsilaki rin may silang warrant mga na gago tatay at si Senator gaga. Bato de la Rosa. Posible kaya lumabas ito bago magpasko? Alam niyo po, at this point in time, none of us can confirm or deny the existence of a warrant. Si Bato, nasa kay Bato de la Rosa na lang yan. Malalaman niya, ano ba, kung wala siyang warrant, bakit siya nag-a-absent? So pwede siyang i-expel, di ba? Kaya, at hindi niya ginagawa yung trabaho niya. Kaya, nasa kanya yan kung isasapalaran niya yung kung may warrant nga o wala. Kasi kahit anong ahensya ng gobyerno, sinasabi walang warrant. Pero bakit siya nagtatago? Gugulatin na lang So, to! hindi Surprise! niya ginagawa yung mandato niya bilang senador at yun ang gagamitin natin na basihan
pagpa-expel sa kanya in the coming months. Okay, Good. ako, maraming salamat po, former Senator Antonio Trillanes. Okay, Sa oras no, na mga binigay niyo kapatid, dito sa so- Arangkada Balita. Sir, maraming salamat at Merry Christmas, sir. Ayan. Maraming salamat. So, ang dami, no? Ang dami. Ilang countries yun. Napakarami, no? Pero sabi nga, ililigaw lang ni Pulong Duterte ang mga... Kasi isyuhan siya ng warrant kaya iwas pusoy siya no? Yan, mga DDS, tatakas yung inyong kuya, no? Yung kuya niyong babaero, mahilig sa beer house. Pipitsuging lalaki. Oh, tapos, itong si Sara Liu, plunderer. Alam niyo ba yung plunderer ha, mga DDS na usbaw? Mandarambong, kababaeng tao, mandarambong, no? Maraming haharapin. Pag-aralan yung mga tangat bobo kayo kung paano nyo ipagtatanggol yung inyong amo, no? Pero pinaka-the best, dahil Pasko't Bagong Taon na, manahimik na lang kayo, no? Manahimik na lang kayo at ipagdasal ninyo, humingi muna kayo ng tawad pagkatapos sa Diyos at pagkatapos ipagdasal nyo si Sara Liu na huwag naman kamong makulong. Pero ang katotohanan, gigil na ang itaas sa pagwawalang hiya ni Sara Duterte. Kaya kayo, iligtas nyo na lang yung mga sarili nyo dahil hawa-hawa na kayo. Mga baliw na kayo kung ano-ano na lumalabas sa mga bunganga nyo, no? Pinamumugaran na ng uod at ng bulati ang mga bunganga nyo sa bastusan ninyo, no? Wala kayong masabi? Wala kayong maikatwiran sa amin. Sa totoo lang, kahit sa komento, wala kayong maikatwiran, no, ha? Bakit kayo nagkaganyan? Sayang kayong mga Pilipino. Nakakasuklam kayo. Nakakadiri kayo maging kababayan. Sa totoo lang, ha? Kaya ayan. Hintayin nyo na lang, no? Yan nga, sinabi natin. Tatakas yan. Si Pulong Duterte, no? Yan ay lilituhin lang. Kayong mga DDS, no? Alam nyo at kilala nyo yung mga likaw ng bitukan yung inyong mga amo, no? Tingnan nyo, kahit si Kaufman, sabi ni Kaufman, wala nang pag-asa yung kaso ni Duterte, malabo, mahirap ipaglaban, no? Huwag na kayo umasa kasi. Asa pa kayo ng asa Ayos lang yan, banatan nyo ng banatan si Aling Marie, hindi nyo mapipikon. Sasabihin ko ang katotohanan at ipararamdam ko sa inyong mga buto, mga utak nyo sa buto, na talagang kayo nasasaktan na, no? Sa mga nalalaman ninyo, pero ayaw nyo pa rin matinag. Nagpapakatanga pa rin kayo. Kawawa naman kayo talaga, no? Kaya, ayan, no? Kita nyo, mga katwiran nila, no need magdasal. Ikaw, pagdadasal namin na mamatay kang maaga. Sige, ipagdasal mo. Ipagdasal mo. Tingnan natin kung pagiging ganun Diyos yung pag-uugaling kademonyohan ninyo. Hindi mo ba alam, kalaban kayo ng liwanag? Kayong mga nasa dilim. Okay, go. Eto, no? Si Senadora Leila pala, no? Dumalaw kay Madriaga. Ayan. Wow, dilima. Bumisita kay Madriaga na humingi ng tulong niya. May ebidensya daw siya laban kay Duterte at Sara. Naku po, ayan, no? Sus Mariosep. Eto nga, pakinggan nga natin kay Brother Armandin. Humingi pala ng tulong kay Senadora Leila de Lima, ito si Madriaga. Richard Adrian Podcast, Marcos versus Duterte, desperation mode na. Ayan, naku, ang gaganda naman ito.
Si Adrian, pinipintasan ni Without makeup, she looks looks Ayan, old and sandali unattractive. po. But with makeup, she becomes stunning like Reba. Aha. At 58, seeing myself without beauty filters is tough. But don't judge too soon. I know. Welcome back everyone dito sa latest episode ng Deep Dive. Ito na, papunta tayo sa first year-ender natin. Marami tayong mga year-ender na Ito kahit banatan din ang banatan to ng mga DDS lawyer wala, hindi rin niya pinapansin International man of mystery, you know? Ito, pakinggan natin sila. Where have you been? Okay. Basta Sir Ronald. Ayan. Ilang piso lang bawat araw para luminaw muli ang paningin mo. Parang Ito, bumalik sa pagkadalawang Marcos versus Kahit nasa bahay Duterte, ka na, final hindi mo na showdown. Ito. Welcome back everyone dito sa latest episode ng Deep Dive. Ito na, papunta tayo sa first year-ender natin. Marami tayong mga year-ender na nakano, Sir Ronald. Mabawi tayo. Thank you so much, Sir Ronald Llamas. Welcome back! Oh. International man of mystery, you Of know? course. Ito ang Welcome team. back. Where have you been? Basta Sir Ronald, the place I came from is where hindi uso ang Rolex at Gucci, Sir Ronald. Subtle ang fashion namin dyan. Tama. Understated. Oxford, understated, exactly. On that understated Such a note, gloomy place. such a gloomy place. Pag gising mo 9 a.m. gabi, pag 3 p.m. gabi na kagad, Sir Ronald, tapos ulan all the way. Pakinggan nyo si Medyo papunta na ako kaya sabi ko kailangan ko na si Sir Ronald. Kaya thank you Sir Ronald for keeping me alive during those very gloomy, dreary days. And yung nakabuhay para- sa akin, para- Sir Ronald, is, what is this Guanzon Gate? para mabugbog natin ang gusto mga DDS ditong commentors. Tapos na sa akin, si Tony Falsis na kanyang Ay, si ano na. tinutuunan ng pansin. Ayan, Pakinggan nyo si Mamaya naman, buhat ka with si Sir Ronald and at si saka si Marco. si Adrian. Pakinggan nyo ha. Huwag na pangit si Falsis, ako lang. Kasi alam niya delikadong po. Saka hindi rin niya pwedeng tawagin na hindi Ano? Pouch. Oo, nag-aaral na mabuti yan si Oo. Falsis. Ano pa si Falsis pa naman? Marami siyang layers of expertise. Sir Ronald, pero bakit mo kasi pinatulan? Ikaw ang nag-advise sa akin, huwag mong patulan yan. Hindi ko naman pinatulan. Bakit ka nag-Gucci mask? Ah? Bakit ka nag-Gucci mask? Tama po yan. Kaloka. Tumaas yung aking self-esteem. Kaya hindi ako gumawa, may ibang gumawa nun. Makikitawa na rin ako. Alam ko yung pinag-usapan nila eh. Kaya ako gumawa nun. May mga ibang mga vloggers gumawa ng Ang gano'n. loko talaga ng tao. Sana may Rolex hat ka rin. Hindi ako marunong gumawa ng gano'n eh. AI. Oo, hindi ako marunong. Balita Alam mo, mo may naman, bago kang phone, di mo pa rin nabuksan. alam mo kasi- naman, Neanderthal ako eh. No? So nakita ko lang, may mga naglalabas, naka-Gucci. Ang dami. Lara, bakit Gucci Rolex yun ba yung ano? Yung bang idea ng ano? Binanata Yung kasi idea ng, siya, wala daw alam. luxury ng mga sorry. Mga ano natin, mga highly educated friends natin. Siguro. Yun kasi binanggit Highly niya, educated. Napunta sa talampakan. Identify na siya sa kwan. Sa So kung wala kang Rolex, wala kang karapatan. Ako naka-Casio lang, Sir Ronald. No problem. Marami sa Green Hills. Na Rolex. Oo. May legit na Rolex reseller doon kaso na-ban ng Rolex. talaga? Oo. Pero meron yung dating nagbebenta ng klase mo. Ngayon legit na sila. Hindi ka na lang pangalan. Alam mo yan, di ba, Dino? Sino ulit yung nagbebenta ng Rolex? O yun. Alam mo, totoo legit sila kaso na-ban sila. Hindi sila authorized reseller. So, baka naman. Nag-enjoy lang ako. Nag-enjoy ka lang. Sinabi ko na gumuho yung aking self-esteem. Dahil wala akong Gucci sa Rolex. Never even mention the name eh. Until merong nag-react. Nagpikon talaga siya, no? Oo. Pikon daw. Sabi mo, Ay! lahat naman important, your ano lang naman. Talagang pikon. Graduate, pangit ako. Oo. Matigok-tigok na sila sa kapikunan. Harvard daw siya, yung mga libro daw niya. Nahanap mo sa iba't ibang mga libraries, hindi ko alam. Hindi ako. Sobrang bilib ako. Okay na. Pinagtatawanan nila. Nag-enjoy na ako ng 2 days. Okay na. Oh, sige, tapos na yung 2 days. Nakikisakay lang ako kasi gloomy yung pinanggalingan ko sa Ronald. Ikaw kasi umahabol ka. Parang kang late sa classroom tapos na-grace ka ng hands. Na may kilala akong exactly na ganyan. Na babawi ako sa kanya sa Manila House. Yan ang problema dito kay Kwan eh. No? Nawala lang several months eh. Tapos pagdating eh, with a bang. With a Yan ang problema sa Ronald. Oo. Pero
Sir Ronald, how do you feel about the direction of the wind? Do you think potentially mag-shift ang tide ngayon against naman the Dutertes? Kasi parang alapanan ng Red Wedding to eh. Sino mang una alam mo yung Red Wedding? Yeah, Sa yan. Game of Thrones. Ano tong Madriaga expose na yan? Napunta ko yung Bida si Madriaga. Pinakamatinding DDS, bumaliktad na. Yan ba? Oh. Hoy, mga DDS, kaya yun si Madriaga, tanga. Still out. Pero alam mo naman, may ganyang industry before. Meron kang Mawanay, Yeah. di ba? Meron kang Rosebud, Correct. di ba? Meron kang Bikoy, no? Etc. So, kailangan mo i-check na maigi. Correct. No? Although, yung mga sinasabi niya, consistent naman sa Quadcom report sa Interesting. Congress. Consistent naman sa sinasabi ni Las Cañas. Right. Diba? Consistent naman sa sinasabi ni Senator Trillanes. So, pwede kasing talagang corroborative yung kanyang evidence, no? Bagong ebidensya, i-corroborate yung mga existing na. Totoo yun, sinasabing Madriaga, totoo yun. Mga iba-ibang ebidensya, tapos pinackage siya na may sarili siyang ebidensya. No? So, pinag-aaralan pang maigi yan. No? Parang may kilala kong analyst na dinudugtong-dugtong ng Basta ginamit sa tarantaduhan, Parang lalong gumaganda. tsak babaliktad yan. Ay, Parang may kilala na akong ganyan. ganun talaga mga analyst kasi parang PR yan. Parang mga PR yan. Grabe ka talaga, sir. Wala ka talaga respeto sa profession natin. No? Naghirap tayo sa road together. Pero tututin mo ganyan. Tapos Parang papalabas. sabi ko, parang narinig ko yung kay ito. Pero parang mas embellish itong version na narinig ko. Correct. No, so what are the gaps? What are the potential, ano yung mga major, hindi naman red flag, pero mga yellow flag kay Madriaga na hindi pa tayo pwede mag 100%? Aside from due diligence Well, na sabi kailangan. kasi niya, nagsakay daw siya ng 1 billion pesos sa isang sasakyan. Parang Medyo. hindi ganun kaya dali yun. Pagka-Zaldi ko. Zaldi ko vibes siya. Oo, tapos Wala. sinasabi Hindi yata, ito natapunan tinatawag si daw Madriaga sa totoo lang. Parang, Right. that's so stupid na dadalayo mo sa preso. So, yun yung mga isang gap. convicted kidnapper. Oh? Lalo na kung ikaw ay isang high-ranking official ng Si- gobyerno. Why would mo? you say something like that to say na close Saka nakakita ng Vice President na dalaw sa kulungan. Pero may mga screenshots, may mga pictures na Kiri. hindi na mukhang AI. Oo. Kiriray. Dinadalaw siya sa preso. So, Niladayo pa. Hindi mo sinasabi na walang basis yung kanyang mga sinasabi. Dahil nga medyo consistent Oo ang naman. sa Quadcom, Las Cañas, Trillanes. Pero yung siya as a testigo, kailangan mo pa i-check. Medyo as a primary testigo. But if ever may more than a grain of truth sa sinasabi niya Sir Ronald, Actually, hindi na siya kailangan dahil ang dami ng grains of truth. ang ganyan nga eh. Meron ng beach of truth. So, truth is a Mga DDS, pakinig kayo, unawain nyo mabuti kasi mga bobo kayo. of truth. So, I mean, how could it be useful if ever? Paano kayo lalaban kung di nyo naintindihan? Ang pinakamahalaga niyan kasi mapabuksan yung bank accounts. Right. Ni Sara na hindi nagawa during yung potential na impeachment sana. Correct. Hindi Sa natuloy. Senate. Pero ngayon, ang tingin ko itong plunder case na pinafile sa kanya, tapos yung usapin ng SALN, ay pwede nang buksan yung kanyang bank accounts. Tingin ko it Yes. will come soon, yung pagbubukas na. So, doon makikita, meron ba talaga mga drug lords, pogo lords, na Oo. bigay sa kanya ng millions? Tama, So, yung ayaw ginamit niya sa pabuksan. kampanya, Si no? Pugin Dati ayaw niya pabuksan. So ngayon, makikita yan. So, ayaw kasi niya pabuksan eh. Si Dico din dati ayaw niya Oo, pabuksan. takot-takot sila malaman yung salin nila. So, relating this dun sa kinasuhan ng isang civil society group si Sara Duterte kahapon dun sa ombudsman. Kayari. Hindi kaya potentially dito ombudsman will be in a position to even recommend articles of impeachment kung talagang tumaan dun, lumampas ito dun sa quantum threshold ng potential conviction. Tingin ko, the possibility is there. Kahit medyo uphill ang impeachment ngayon, dahil doon sa decision ni Marvick Leonen, Yeah. doon sa impeachment Wala ni na. Sara. So, hindi ganun kadali. Pero it could be a political move to file the impeachment. Mas ang aking issue ngayon dito ay ano bang gagawin ng gobyerno? Halimbawa, dito sa anti-corruption campaign na isa rin sila sa nag-trigger, saan na dadalhin yan? No? Ano bang future ng ICI? No? Anong mga big fish yung makukulong at mababawi yung mga ninakaw? Yan, So, yun yan. yung una.
Kalawa, ano bang reforms ang gusto nila ibigay sa tao? Sa isang Tama. panahon na record low nung kanilang approval rating. No? So, halimbawa, merong anti-dynasty, transparency, party list reform, etc. na ginagawang priority bill ng presidente. Pero this early, nakikita natin yung anti-dynasty bill, maraming butas, maraming problema. Diba? Parang hindi naman niya tinatanggal yung dynasty. Minomodernize lang niya. Oo nga. So, Totoo. kailangan magkaroon ng maayos na tunay na anti-dynasty bill, kundi sasabog sa mukha ng presidente yan. Is the Correct, president even correct. in a position to tell the Congress what to do? Mayroon pa rin siyang power, do you think, or is Well, theoretically, these are separate bodies. No? Pero in the real world, in the real world, does he still have real power? That's my question. Yes, yes. If he knows how to use it. Meron ka pang 3 years eh. Meron Right. pa 2.5 years. Tapos yung sa ating political system, napaka-powerful ng presidente. Right. Diba? Ang dami niyang pwedeng gawin. No? Kung alam niyang gawin. Parang 4 na taon natin pinag-usapan sa Ronald. Ito parang 2026 na. Yes. Lahat na, that's my caveat, if he's gonna. But can he even avoid that? In a sense that, medyo delikado rin ang position ni BBM. He just, survived by a whisker nung November. Yes, His approvals are dismal. Arroyo lang yata nakatalo sa kanya. Oo. I mean, he's not in a good shape. So, hindi kaya he's in a desperate situation to do something special? Hindi, kaya nga, sa kanyang klaseng desperate situation, interest groups can negotiate terms. Halimbawa, I presume, kaya nga yung Iglesia ni Cristo nagbago ng tono, no, at tinaboy yung mga DDS doon sa kanilang rally, ay dahil may nakuha Extra silang concessions, concessions. yeah. No? Ngayon, yung civil society at saka yung church, at yung progressive Right. movement, can also ask concessions. Right. Na iba sa iglesia. Halimbawa, itong mga tunay na anti-dynasty bill, itong tunay na transparency and accountability bill, itong tunay na party list reform bill, itong review ng local government code, itong land use, no, itong pagtanggal ng excise tax, IVAT sa petroleum products, para Tama. bumaba ang presyo ng kuryente. No, yung mga ganun ba? Nasaan yun? Kung Yan na gagawin nga. ng gobyerno yun, Yan ang inihiling lang ng tao eh. Tanggalin ang VAT. Duterte will prosper. No, halimbawa, Di pa nila magawa, no? Senador, Napaka-simpleng bagay lang yung hinihingi ng tao. Liit-liit, samantalang ng plunder. o ang laki-laki ng... compensation na non-bailable. So, maganda yung combination na yan. Yeah. Pero, ayun nga, nasa na yung... Why are you very uncertain? Parang very tentative ka sa Ronald. What makes you think na hindi gagawin ito since mukhang this is the only reasonable way forward for Marcos? Halimbawa, He yung, get his way out of this. yung anti-dynasty bill, pag binasa mo yung laman, eh, Walang hindi, laman. Hindi siya anti-dynasty. Right. Wala, walang Kakasabi laman. lang na malaki Kaya na niloloko lang daw take tayo. time. So, paano siya Ni naging Boji priority at saka bill? ni Sandro. Take time. No? So you just want to diffuse tensions? Could be. Kunyari lang, may Could be, bill lang no? dyan. Yeah. Ikalawa, sabi ng gobyerno, sabi ng ombudsman, papakulong before Christmas. Medyo Wala. malapit na. No? Malapit na ang Christmas. Tapos 16 ngayon, na. Yung may nagbabackpedal na kailangan i-strengthen yung kaso, etc. Eh, hindi naman sa atin ang galing. Yung deadline na yan, or deadline yung na yan, no? So, well, pwedeng bigyan natin sila ng benefit of the doubt. Pwedeng gawin nila early next year. Pero, halimbawa ito, break na ng Congress. Tapos magre-resume yan end of January. So, people, siyempre, na-divert ang attention ng tao sa Christmas, sa New Year. Pero, lingering... Oo, gagawin na naman nilang panlilibang sa atin yung Pasko't Bagong Taon. May makukulong ba na big fish? No, at mababawi Wala pa. Ninakaw. Lingering yung mga issues na yan. Yan ang Kahit ating ano habulin. ba, celebrate ng Pasko. After New Year, sasabog yan ulit. Tapos meron ko ng EDSA celebration sa February. Yan. Sure, magiging So medyo anti-corruption yan. mabigat. Nakaw, yari-yari na. I heard from someone from inside the inner sanctum, sabi, February ang worry nila, next na pasabog. Eh, last week na, ang sobrang negative sa presidente. Right. Kasi, nag-decision ng Supreme Court. Delikado nito. Ay, Nakaw. illegal. Yeah. Yung PhilHealth funds. Ang dami, no? Mga kapatid. Eh, mga tinatalakay natin, nandyan lahat, no? Yeah. No, tapos Oh. itong surveys na record low.
Tapos itong pag-resign ni Babe Singson sa ICI. Yun. No, siya na lang nga yung Yeah, credible daming doon. setbacks eh. Na wala pa, di ba? Tapos patuloy pa itong yung 500 peso Noche Buena na iniinsulto sa social media. No? Yung DTI Secretary. exactly, yeah. No? So last week, medyo... May mga supply na bulbul naman. eh. Dami. So, they have to do something para makapan Yan. So, maayos yan. nabanggit na lahat ni Secron yung ni Sec Ronald yung mga tinatalakay natin, no, mga kapatid, yung mga binablog natin. So, tayo magbibigay na lang ng opinion dito, ha? At i-comment nyo na lang. Huwag yung pansinin yung mga hudas na DDS dyan, mga kapatid. Lampasan nyo lang. Basta mag-comment kayo ng gusto nyong comment. Hindi nila maaagaw yung inyong pwesto dyan sa comment section. Dahil tayo ay ating page ito, no? Sila pwedeng mawala dyan sa ating comment section, pero kayo ay hindi. So, mababasa ng mga nasa gobyerno yung mga comment ninyo, malalaman nila yan. Yung mga DDS na yan, hindi na yung pinagpapapansin ng mga nakakaunawa at nakakaintindi, ha? So, sige lang, mag-comment lang kayo dyan, mga kapatid. Huwag kayo matakot. Huwag kayo matakot. Karapatan natin ang sumigaw. Ako nga, laban ako ng laban, di ba? So, ang masasabi natin dito sa mga tinatalakay natin, lahat ng ito, sa totoo lang mga kapatid, sa edad ko na to, 63 na ako, no? Ngayon pa ako napasubo ng laban. Dahil ngayon lang talaga, mula 2016 hanggang ngayon, ngayon lang ako nakaranas dito sa lintek na gobyernong ito na ganito, kagulo. Wala silang nagawa. Sa totoo lang, 3 taon na. Hanggang 2020, titingnan natin kung ano mga nagawa nila. Puro batas. Puro batas. Pero ang mga gumagawa naman, eto ngayon, kumikilos yung kay Senator Bam, di ba? Tagumpay siya para sa ating mga kabataan, no? Tagumpay na si Senator Bam. Yung kay Senator Kiko, no? Si Atty. Leila de Lima, si Atty. Shell Jokno, si Senator Risa. Yang limang yan ang yan talaga lang yung pambato natin na masasabing matino. At yung mga hindi wala sa sa politika, pero mga nandiyan, kagaya nila Professor Shelo, no? Sila Heidi, no? Mendoza, sila, basta, yung ating mga, sila, hindi muna natin ganong aanuhin si Mayor Vico Soto dahil may LGU siya, Wala siya sa national. Yung mga nasa national at yung mga kumakalaban sa mali na out of government, pero mga sila, gaya nila Professor Rochelle Magno, yan pwede nating tingnan ang mga nagagawa nila. Yung mga laban nila, pwede nating tingnan yan. Tayo, wala tayong tinitingnan. Hindi tayo kailangang sumamba sa politiko Hindi tayo pwedeng maging panatiko at hindi tayo pwedeng mag-idolo. Kaya lang, talagang kalaban ng Duterte. Kaya lumalaban tayo sa kanila. Kalaban talaga. Sa totohanan, sindikato yan Mafia. Yan si Bongo. Mafia yan Putang ina yan Yan si Sara Liu. Sindikato yung mga putang na niya. Magkakapatid niya. Anak ng tunay na sindikato yung tatay nila Bakit nga ba nagtatag yan ng terror bill? Kasi sila yung mga may hawak ng terorista dito sa ating bayan, no? Yung mga kokontra, yun ang gagamitan nila at sasabihin nila terrorist. Kasi sanay sila mambaliktad Sanay mambaliktad yung mga hudas na yan. Kaya yung mga pinatutupad nilang batas, pabor lahat sa kanilang katarantaduhan yon nung nakaraan, 2016 hanggang ngayon. Yes, si Sara Duterte. Ngayon naman, iba naman ngayon uli yung isinusulong ng mga batas sa panahon naman ni Marcos. Eto, mayroong reklamo dito sa sinusulong na anti-dynasty na sabi nga itong si Boji at saka itong si Sandro daw is walang laman daw yung isinusulong na anti-dynasty law. Anti-dynasty bill. So, paano na nga yan? Alam nyo mga kapatid, sana maisip ni President Bongbong Marcos
na lahat ng nangyayari, maganda man o masama, siya ang magpapasad. Siya ang haharap dyan kasi siya ang presidente. No? Sana, ang gawin ni President Bongbong Marcos, mapasenador, mapakongreso, sa Senado, sa Kongreso, sa ahensya, dapat minomonitor niyan isa-isa. Dapat inaalam niyan isa-isa kung ang ipinatutupad ba ng mga nakaupo dyan ay swak sa mamamayan. Dahil kung hindi yan swak, siya ang malilintikan. Yun yung gaya niyan. Siya ang nanguna magbulgar ng flood control scam. Di ba? Siya rin yung nangako na walang kamag-anak, walang kaibigan, walang kaalyado, ikukulong lahat kung nagkasala. Nagbigay sila ng tentative date. December 15, may makukulong na. Pero nasaan? Kahit pa sa kalye, wala eh. Kahit pa sa kalye lang, wala. No? So, paano? Ito si Sara Duterte, palagi na lang sasabihin nila, dapat ba kasuhan na si Sara Duterte? Hindi na kailangan tanungin yon. Hindi na kailangan itanong sa taong bayan. Go ahead. Kayo nandyan. Kami tagapanood lang. Kami tagapagsalita lang kung ano ang tama. Okay lang. Kung may mali, bakit hindi kami magtatapon ng boses? Ang amin, kung ano yung pinangako, ito pa rin. Kung ano yung mga sinabi na pabor sa bayan, gawin. Di ba? Yun yung yun yung hinahanap natin. Yun yung hinahabol natin. Hindi tayo yung, oo lang na oo, no? Okay lang ng okay, hindi. Kung tayo man ay tumatango, kung tayo man ay umu-okay, ang isip natin gumagana, no? Hindi po pwede yun. Kasi, papakinggan natin yung mga sinasabi nila. Pero nag-observe tayo kung tutuparin nila, no? Pag hindi nila yan tinupad, patay-patayan na naman tayo dyan. Mauuso na naman ang sigawan sa kalye niyan. Baka hindi lang sigawan, matuluyan na, no? So, dapat kay President Bongbong Marcos, Mr. President, unahin mo pakinggan ang taong bayan bago ang iyong mga kasamahan dyan sa gobyerno. Dahil kung kakalabanin ka ng mga taga-gobyerno din na kasamahan mo, kakampi mo taong bayan. Basta ilagay mo sa tama ang pabor para sa bayan, ang unahin mo, no? Wala na eh. Ang daming nakalampas. Impeachment ni Sara Duterte, yung lintik na nawawalang mga sabungero, no? Natakbunan itong lintik na mga nakawan, no? Ang daming nakawala na mga dapat ninyong nalutas na hindi nyo nalulutas hanggang ngayon. Ayan. Nilibang nyo kami ng nilibang eh. 2026 na, maya-maya pa lang. 2026 na. Bakit ni isa sa mga naging problema walang nalulutas? Wala kaming nakita. Buti pa si Senadora Risa Hontiveros. Naipakulong si Kibuloy. Nung kasalukuyang nandyan din si General Torre na nakipagtulungan. Naipakulong si Kibuloy. Naipakulong yung lintek na isang kulto. Sino yun? Yung bata pa. Tapos yung mga taga-pogo na wala na ang pogo. Di ba? Ngayon, eto na. Dahil nag-iba na, si Senadora Risa Hontiveros, si Gatchalian, sino pa itong magkakasama, eto ngayon, ang mga nakaupo, puro appoint mo, Mr. President Bongbong Marcos, sa Ombudsman, si Ombudsman Boying, sa DILG, si Ombudsman Janvic, sa ICI, mag-appoint po din, pero yung magaling mag-imbestiga, nag-resign na. Pagkatapos, eto, nandyan si Senator Ping Lacson, andyan si Soto, no? Lahat yan sa side mo. Ngayon, dahil lahat yan ay nasa side mo, dapat ipakita nyo
na yung mga sinabi at ipinangako ninyo ay natupad nyo? Huwag tayo mag-aala, Duterte, na pinangakuan ng mga tao. Ano nangyari? Yung mga pinangakuan nila ng mga DDS, nabaliw, nabobo, naging mga tanga. Pues, ang taong bayan na nakikinig ngayon sa inyo, Mr. President, huwag na huwag nyong gagawing bobo at tanga dahil magkakagulo ang mundo. No? Kasi matatalino tong mga tao ngayon. Hindi to katulad ng mga DDS. Walang ganong nagsasalita ng mga balahura, pero nag-iisip, tinatanim nila sa utak ang mga binibitiwan. Gaya ng pagpapakulong ngayon sa mga magnanakaw ngayong December 15. 16 na! Sabi niyo ngayong magpapasko naman. Bago magpasko, sino yan? Ilantad nyo na kasi. At timbrehan nyo na lahat ng lagusan para hindi na makatakas. Kasi, kaya nakakatakas, hindi nyo ginagamitan ng transparent. Hindi nalalaman ng taong bayan na yan pala yung kriminal na dadamputin. Dumaan na pala sa harapan ko Hindi ko pa alam na yung palang inyong ipadadamput Example, si Sara Duterte pala, dadamputin nakita ko, dumaan pa sa harap ko. Nakatakas pa. Si Pulong Duterte, nilalansi kayo. Ang gagaling manlansi ng mga putang inang yan Dapat kayo, kung magaling sila manlansi, mas magaling kayo manghuli. No? Gaya niya, no? Ipinamamalita. Ipinamamalita na ang magiging presidente sa 2028 ay si Sara Duterte. Gayong napakatambak ang mga kaso niya. Ipinamamalita ni Pulong na pupunta siya sa ilan yung 17 bansa ang pupuntahan. Nililibang na kayo. Nililito na kayo. Nilalaro na kayo. Hindi laro ang mga nangyayari sa bansang ito. Marami na ang mga pinapatay. Marami na ang mga nakakasuhan. Marami nang nagbabaliktaran. Bakit wala pa rin? Wala Wala kami nakikita. Nasaan? Gawin yung transparent lahat. Kung si Pedro dadamputin na, edi i-announce nyo na. Para pati mga tao makipagtulungan. Maharang yan. Hindi Hindi yung sinasabi Pa-surprise pa kayo. Pabitin-bitin pa kayo. Hindi tama yon. Hindi nakikipaglokohan ng taong bayan. Hindi nakikipaglokohan ang mga mamamayan sa inyong mga sinasabi. Kaya pwede ba tuparin nyo ang sinabi nyo? Tuparin nyo ang ipinangako nyo. Napakahirap kaya ng ganyan, Mr. President. Alam mo, ikaw nalalagay ka sa 2 batong nag-uumpugan. Ito umaasa. Ito umaasa taong bayan. Umaasa ito na ma-actionan ang lahat ng problema. Ito naman yung mga Duterte na napakagugulo. Na ikaw lahat ang sinisisi. Paano kung hindi mo matupad ang pangako dito? Di 2 na yung makakalaban mo, pero malabo na magkaisa ito. Malabo. Kaya lang, magiging 2 yung magiging kalaban mo. Huwag mo paabutin sa ganoon. No? Mahirap Mahirap yan. Kailangan, kung anong pinangako nyo sa taong bayan na umaasa ng katuparan na mabigyan ng hustisya ang bansa, gawin nyo. Dahil yan lang naman talaga ang iniintay ng tao. Hindi na nga sila pumapalag sa mga pera-perang naiaambag nila na nagkakawalat ninanakaw Yung ba namang hustisya? Hindi nyo kaya ibigay? Ikaw, Mr. President, kaya mo yan Supreme Court, kaya mo yung mga kaya mo yan.
Basta nasa tama ka. Ipaglaban mo rin. Huwag yung idaan mo lang sa kung sino-sinong mga tao dyan na nakapaligid sa'yo. Hindi pwedeng diktahan lang sila ng diktahan na, ayun, damputin mo na, kasuhan mo na. Hindi pwede yun. Bigyan mo sila ng sariling disposisyon. Bigyan mo sila ng sariling desisyon. At ikaw din, magdesisyon ka din. Kasi kailangan sa isang presidente may pangil. May bearing ang bawat salita na pangahawakan. Kasi sa'yo magmumula ang lahat ng order. Ha? Kapag ang iyong sinabi ay taliwas sa gusto ng taong bayan, diktador ang dating dyan. Diktador ang dating yan, ha? Sa taong bayan. Ngayon, kung ano yung isinisigaw ng taong bayan, katarungan, hustisya, kabayaran sa mga ginawang pang-aapi at pang-aabuso sa bansa. Ha? Yun dapat i-priority mo na bigyan ng aksyon. Marami na nagdusa eh. At dami ng nalagas na dahil sa kapabayaan ng gobyerno. Ha? Hindi ayuda. Hindi ayuda. Resolba ang kailangan ng tao. Solusyon. Resolba. Hindi ayuda. No? Ang ayuda, pag nakain na, itatain na lang, tapos na. Ang resolba, ang kailangan, panghabang buhay na resolba para wala ng kawawaang mangyari sa taong bayan. No? Hindi yung porke binaha, itatapon nyo lang sa evacuation center at bibigyan lang ng dilata at bigas. Hindi ganon. Kabuhayan, matatag na pamumuhay ang ibigay ninyo. Hindi ayuda na pang isang oras lamang wala na. No? Ano eh? Yan ang nakikita namin sa inyo eh. Huwag nyo hintayin na tanawing utang na loob ng taong bayan ang inyong mga naibibigay na ayuda. Na kahit mali na kayo, kahit nakademonyo na ang mga nangyayaring paghawak nyo ng bansa, tatanawin pa rin utang na loob sa inyo, iboboto kayo dahil lang sa mga lintik na kaunting ayuda na yan. Resolbahin nyo lahat ng problema. Sipin nyo, tingnan nyo na lang yung nangyayari, no? Dahil sa mga problema niyan, ng tao lumalabas sa kalsada. Lumalabas sa kalsada. Nagpapagod sa initan, sa ulanan. Hinihiling sa iyo, Mr. President. Nagampanan nyo ng tama ang ating gobyerno. Nagampanan nyo ang nararapat nyong gampanan na pabor para sa taong bayan. Yun! Taong bayan ang unahin nyo! Dahil yan ang trabaho nyo! Hindi ang taong bayan ang magtatrabaho para sa inyo! Kayo ang magtatrabaho para sa taong bayan dahil kayo'y pinagkatiwalaan dyan! Ha? Pinagkatiwalaan kayo? Ibinigay sa inyong matamis na boto para lang kayo umupo. Nagpapakamatay ang mga mamamayang Pilipino sa paghahanap buhay para kayo ay sumweldo. Para kayo ay asahan na maglilingkod ng tama. Pero ano? Ang mga magnanakaw kinukonsintin nyo. Nandyan! Tahimik lahat ng putang inang mga senador na magnanakaw. Nasaan sila? Yung mga putang inang yan nasaan? Si Villanueva, si Escudero, si Bungo. Nasaan yung mga lintek na yan ang mga sinasabi nyo sangkot sa flood control? Ano bang mga ebidensya ang kailangan? Tinakasan na kayo ni Saldico. Oh, yung mga kontraktor, ikinulong nyo na. Yung mga engineers, yung mga taga Department of Public Works. Bakit kayo nilalayasan ng mga investigador? Ano nakikita nila? Walang kaayusan. Magulo.
kahit na nahuli na, nakakawala pa. Ayusin nyo. Ayusin nyo. Sisingilin na naman kayo ng taong bayan ngayon. Dahil 16 na, wala pa kayong naipakukulong. Nasaan na? Ha? Alam namin, yung mga lintek na mga panggugulo riyan, no? Gaya niya mga pang Noche Buena, gaya yung mga lintek na kung ano-ano pa. Alam nyo yan? Ngayon naman, PhilHealth naman. Alam nyo yan? Panlilibang lang sa amin yan eh. Sa mga tunay na problema. Kung tutuusin, kayong lahat ang gumagawa ng problema dyan sa gobyerno. Kayong lahat ang gumagawa ng problema. Pagkatapos, ang taong bayan ang apektado. Wala kayong konsensya. Ginugutom nyo na, ini-stress nyo pa ang taong bayan. Ha? Wala kayong nagawa 3 taon na. Wala. Ayuda. Lintek. Nakakasawa na kayo. Dangan lang, hindi talaga pwedeng iupo si Sara Duterte. Hindi talaga pwede maging leader si Sara Duterte. Dahil mas bobo pa sa akin yan. Ina. Kabwisit na. Ha? Sa totoo lang. Sayang eh. Mas bibilib kami sa presidente kung etong A15 kahapon meron kayo na ipakita na naipakulong. Puro kakasuhan. Walang nakukulong. Ang tagal na, lintek na flood control project na. Bigla na lang lumabas yan, lintek na issue na yan. Hanggang sa nakalimutan na yung mga nawawalang sabungero, yung lintek na mga nagsitakas na. Yung mga panggugulo ni Amy Marcos. Yung mga rally riyan na mga peke. Nang yan, lahat na lamang. Binubulabog nyo yung buhay ng mamamayang Pilipino sa kagagawan nyo. At kayo naman talagang nanggugulo eh. Hindi naman ang mga ordinaryong mamamayan eh. Kayo. Ang dami nyo hindi nalulutas. Alam nyo, kung maayos lang inyong panunungkulan, natututukan nyo dapat yung mga nire-rape, yung mga hino-hold up, yung mga akyat bahay, yung mga pinapatay. Dapat natututukan nyo yan. Wala na. Porke hindi mga sikat, porke hindi mga politiko, porke hindi mga kilalang tao ang gumagawa, wala na. Hindi nyo na napapansin. Hindi nyo na napapansin ang kapakanan ng taong bayan. Hindi nyo na napapansin ang proteksyon ng taong bayan. Puro kayo na lang ang pinuprotektahan. Puro kayo na lang ang binabantayan. Lintek. Diba? Sino na piperwisyo? Ang mamamayan. Piniperwisyo ng mga magnanakaw. Piniperwisyo ng mga mamamatay tao. Piniperwisyo ng mga rapist. Natututukan nyo ba? Sino ang tunay na binabantayan ng sundalo at kapulisan? Di ba kayo? Saan kayo lahat kumukuha ng mga sweldo nyo? Di ba sa taong bayan? Hindi nyo ba naiisip na isang worker lang ang mapatay, nabawasan na ang perang iakyat sa pondo ng bayan? Utangina. Hindi nyo naintindihan. Hindi nyo naintindihan ang kailangan ng taong bayan. Kailangan ng taong bayan ng tamang pagkalinga ninyong mga nasa gobyerno. Kaya kayo pinagkatiwalaang iupo dyan. Ha? Naintindihan nyo ba kami? Unahin nyo ang kapakanan ng taong bayan bago ang mga sarili nyo. Yang mga hayop na mga napatunayan, mga magnanakaw, mga itinuturo na, ikulong nyo na muna yan. Saka nyo na
nilang paharapin sa mga hearing yan. At kung mapatunayan, kulong ng tuluyan. Kung hindi mapatunayan, saka palantarin yan. Ano pa't may batas ang Pilipinas? Nagbabasa rin ako ng Philippine Constitution. May kopya ako niyan. Hindi kami mga tanga. Para hindi namin maintindihan kung paano kayo mamahala. Sa totoo lang, nag-ugat ang lahat ng kaguluhan diyan sa gobyerno, hindi sa taong bayan. Ang taong bayan ang naapektuhan, ang taong bayan ang pinagkukunan nyo ng mga source para lang kayo ay yumaman. Pero putang ina, anong ginawa nyo sa taong bayan? Meron ba kayong malasakit? Meron ba ura-uradang pulis na tumatakbo para saklolohan ng isang taong sumisigaw ng saklolo? Wala! Kasi kayo ang binabantayan. Pinapagod nyo yung taong bayan sa pagbabasa ng mga balita. Wala nang katapusang kababalita. Puro na lang tungkol sa gobyerno. Wala na! Hindi man lang kami makabalita na, sa isang lugar na yan, ang daming kapulisan nagbabantay kasi meron dyan mga rapist, meron dyan. Wala! Kailangan pa tumawag ng pulis para lang may sumaklolo. Tangin na kayo. Ang dami nagugutuman. Puro kayo ayuda. Hindi nyo bigyan ng hanap buhay. No? Buti pa yung maliliit na probinsya. Pinipilit gumanda ang probinsya nila. Nagtatatayo sila ng mga building, ng mga pagkakakitaan ng tao, pagtatrabahuan. Kayo, nasa gobyerno, ano nagawa nyo? Sa bawat probinsya, nagtatayo sila ng mga malls, nagtatayo sila ng mga department store, ng mga supermarket, para makakuha sila ng mga empleyado na walang trabaho. Kayo, nagawa nyo? Wala! Puro nakawan lang yung usapan ninyo dyan. Puro nakawan, puro takutan, puro murahan, puro siraan, puro kababuyan, putang ina, pati naman mga kabit-kabit, pinag-uusapan nyo pa. Mahiya naman kayo sa amin. Hayop kayo. Ha? Naturingan kayong mga politiko. Alam nyo ba mga politiko nung araw? Halos sambahin yan ng tao. Respeto. Respeto, paggalang, pagtitiwala, ibinibigay ng tao. Kasi iba noon. Respetado talaga ang mga nakaupo noon. Hindi katulad ngayon. Mga salaula, magnanakaw, kriminal. Ha? Aminin nyo. Utangin na kayo. Hindi nyo naiintindihan mga pinagagagawa nyo. Kayo pa naman mga naturingang leader dyan sa gobyerno. Kayo mga naturingan na tumakbo kayo para iboto. Mga putanginan nyo. Hindi nyo pala kaya gampanan ang trabaho nyo. Ha? Talo nyo pa mga DDS eh. Ang mga DDS hindi na masisi kung maging bobo at tanga eh. Kayo, naturingan kayo mga politiko? Hindi nyo alam kung anong ang igagalaw nyo dyan sa loob ng gobyerno? Ha? Kaya yan eh, binabastos kayo ng mga DDS. Binabastos kayo. Kung ano na sinasabi sa inyo. Ayaw nyo aksyonan eh. Pati yung mga trolls na ganyan, hindi nyo aksyonan eh. Kung ako sa inyo, ipahanap nyo yung troll farm na yan ni Sara Duterte. Iparade nyo yan. Maniniwala kami sa inyo na may malasakit kayo sa taong bayan at sa sarili ninyo. Kapag yung mga balahura, mga bastos na yan, na mga walang modo na yan, ay inyong naiparade. Kayo na, minumura na kayo eh. Kami nagre-request lang. Kami nagsasuggest lang. Kami nagbibigay lang opinion. Yan, kagaya lang nila Bongo. Ang hindi namin nire-respeto. Kagaya ni Sara Duterte. Bakit? Ubod ng bastos yang mga yan eh. Yan ang nagpauso ng kabastusan eh.
Ibalik lang sa kanila kung paano sila bastusin dahil sila rin ang nagpauso ng kabastusan. Tikman nila kung paano sila bastusin. Ganun lang yun. Pero kayo na mga natitira pa dyan na matitino, ayusin nyo. Hindi yung puro kayo, ewan ko, pagalingan kayo, pataasan kayo ng ihi. Ang taong bayan, di nyo na napapansin kung anong mga kailangan. Ha? Di kayo naawa sa tao? No? Tulad yan, no? Ang dami-dami na namang pinapatay, nire-rape, nawawala. Ginagawa na kayo ng katarantaduhan. Bakit di nyo pakilusin lahat? Para naman may trabaho. Alam nyo ba? Sa ibang bansa, kapag ayaw mag-aral ang isang anak o isang kabataan, pag ayaw mag-aral, pinagtatrabaho kahit mangmang. Sige, ayaw mo mag-aral? Ang katwiran niya, mayaman na kami, bitak mag-aaral. O ayaw mo mag-aral? Sige, magtrabaho ka. Kumita ka ng sarili mong pera. Eh dito, anong ginagawa nyo? Kinukonsintin nyo? Yung mga tamad, lalong nagiging tamad. Kaya ayan yung mga trolls na yan, mga tamad yan. Yung mga DDS na yan, mga tamad yan. Lahat ng nagsasabi ng tama, kukuyugin. Kasi may bayad sila. Kaya kayo, mga nasa gobyerno, pag-aralan nyo. Kasi dami dyan abogado. Ang daming abogado. Abogado raw sila. Ang gagaling daw nila. Yung pinag-aralan lang nila sa abogasya ang alam nila. Yung ibang bagay, alam ba nila? Hindi nga nila may ayos sarili nila Walang rin, Yes, si Bongo. Naisa na naman kayo. Nag-iinarte. Iniimbestigahan na ba talaga yan? Imbestigahan nyo yan. Ang daming ghost clinic niyan. At nagkukunwari pang may sakit. Ang dami yung problema. Sigaw na kami ng sigaw dito para ituwid ninyo yung inyong mga trabaho. Hindi nyo maituwid-tuwid. Dulutan nyo naman ang ikatutuwa ang taong bayan. Hindi yung puro na lang mababasa namin, mapapanood namin awayan ng awayan. Pag alam nyong mali, di, damputin nyo agad. Ikulong nyo na. Saka nyo yun paharapin sa hearing. Pag napatunayan na nagkasala, di kulong. Tuloy-tuloy na. Wala problema. Basta naipakita nyo sa taong bayan na kayo tumutupad sa inyong mga sinabi. No? Wala na. Wala na kayong maisipan. Ang tao ang nagsasuffer ng lahat ng pinagagagawa nyo dyan sa gobyerno. Imbis na masaya tayo, imbis na masagana tayo, wala. Paskong Pasko, hindi na iniintay ng taong bayan yung Pasko't Bagong Taon, iniintay yung ipakukulong ninyo. Sir Joseph, ipakulong nyo na yan si Sara Duterte para manahimik na yung mga DDS na tangat bobo. No. Iparade nyo na yung troll farm ni Sara Duterte. Iparade nyo na. Iparade nyo na yan, Mr. President. Para tapos na. Kasi, ayan nagkakagulo-gulo lalo ang mga mamamayan dahil ka sa mga hudas na mga bastos. Iparade nyo na yan, Mr. President.
Yan ang aming kahilingan sa inyo. Iparade nyo na ang troll farm ni Sara Duterte para hindi na makapagkalat ng mga kasinungalingan. Masyado ka na rin tinatapakan ng mga hudas na yan. Di ka na nire-respeto. Yan po ang ating panawagan sa ating presidente. Iparade nyo na ang troll farm. Kung nalutas ang Pogo, nalutas yung mga kagaya ng kulto ni Kibuloy, ha? Nalutas na si Digongyo, yung troll farm na alaga ni Sara Duterte, kaya yan nagnanakaw, pambayad niya dyan yan. Kaya iparade mo na yan para hindi na magnakaw yan si Sara Duterte ng pambayad dyan sa mga trolls niya, naghahasik ng katarantaduhan sa social media. Okay mga kapatid, yan lang muna po. Salamat po ng marami, no? At ayan. Aha, okay. Salamat, Jemerdon. Thank you. And sino pa tong mga kapatid dito? Aha, nagtatanong ka, magkano bigayan? Bakit mangingi ka? Di na, uy. Ayay ka na maging patay gutom. Elena Ilarde, thank you. Ayan, no? Walang masabi mga hudas, ano? Si Noli Kissing. Noli Kissing. Hindi kita kilala. Ayan. Aha. Ayan. Sino pa to? Okay. Si Lloyd. Thank you, Lloyd. Okay, ha? Ayan, no? Ayan na. Okay. Aha. Ang daming pikon. Oo, ang daming pikon talaga. Ang dami talaga. Oo, Aha. Sino pa do? Sino pa to? Aha. Thank you, Lloyd. Salamat. And sino pa yan? Marami pang hindi ko nababasa. Okay. Sa comment ko na lang po kayo i-reply, no? So, thank you so much po. At yan po, no? Dahil 15 na po kahapon, 16 na kanina, bukas mamaya 17 na, wala pa nga pong naipakulong. At yun nga pong ayuda, naalala ko po ang ayuda na talagang pagkonsintihan sa katamaran, lalo ng mga DDS na mahilig sa ayuda at sa bayad. Okay mga kapatid, maraming salamat. Thank you so much po. I-reply ko na lang po kayo sa comment. Salamat po. I love you all. Pwera lang dyan sa mga tangat bobo. Walang kwenta mahalin yan. Okay. Thank you.